It's payback time. Just it. Kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, ipinasura na ng korte sa Amerika. Ang mga kasong ito ay ang mga human trafficking, forced labor at money laundering. Isa nga daw itong malaking sampal kay Senator Rison Tiveros. Ayan, alright, welcome back to my channel mga guys. Magandang araw sa inyong lahat dyan. And today, sasamahan natin si Madam Risa Hontiveros. Oy, Madam Risa! Meron kaming balita para sa iyo. Alam namin na talagang ikakainis mo ito. Alright mga guys, ito nga no. Kaso po ni Pastor Kibuloy doon sa Amerika, ibinasura. Ibinasura ng korte. Ngayon, malaking sampal talaga ito kay Senator Your Honor, itong si Risa Hontiveros. Kasi, ang dami niyang mga pinalabas doon sa Facebook, doon sa mga message niya, na mahiya naman daw si Pastor, kaysa ganyan, kaysa ganito. Alam naman natin si Pastor hindi po convicted, Your Honor, hinayupak na Risa. Kahit na ano sabihin mo pa dyan, hindi pa yan convicted. At saka, if you check the history, talagang acquitted sa dalawang kaso, acquitted. Ngayon, ibinasura na ngayon ng Amerika. Yan, alam namin na takot ka Risa. Kasi baka naman mga guys, magharap na kayo dyan sa Senado. Di ba yan ang gusto mo? Sana manalo itong si Pastor Kibuloy, mabuhay po kayo. Magandang balita po ito. This just means that really, everybody is innocent until proven guilty. And speaking of guilty, Madam Risa, alam mong guilty na guilty, convicted yan mga yan kasama mo, yan si Jinggoy at saka itong si Castro nakakakandidato. Kahit bakit wala kang salita tungkol siya? Ito pag tinitira mo na kinakasuhan pa nga lang. Di ba mga guys? Ngayon Risa, samahan nyo kami para matuklasan natin kung ano ang magiging future dyan. Sana magkatabi kayo kung manalo si Kibuloy, magtabi tapos magtabi kayo dyan sa Congress, sa Senado, mag-privilege. Ayun ako, let's go mga guys, mag-react tayo dito kay Robin Sweet. Yan, magaling to, updated din to. Let's go. At ang kanyang pag-file pa ng Certificate of Candidacy bilang senador ay nais pang pigilan ni Senator Rison Tiveros. Balikan natin ang sinabi ni Rison Tiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso bilang ang human trafficking at child abuse at nagtago pa nga sa batas. Nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga lider para hindi iboto si Kibuloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers. At ang show na ibinasura na ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. So ito yung news mga guys, just in. Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, of money laundering versus KOJC leader. Yan! Ay mula mismo sa SMNI. Ang tanong, ibalita kaya ng mainstream media? Oo, di ba? Ibalita kaya ninyo to? Abangan natin to dyan sa ABS-CBN, sa GMA, yung mga media dyan, yung TV5, tingnan natin mga guys. Kasi alam naman natin yung mga headlines nila, puro patama dito sa mga Duterte. At may intindihan din natin yung ABS-CBN, nagalit siyempre dito sa mga Duterte. Siyempre, pinasirado lang naman yung negosyo nila. Kaya, ginagawa nila ang lahat. Yung mga oligarke. Ito, sila ang nagtumutulong dyan para mahuli itong si Kibuloy. At ngayon, supalpal kayong lahat, ngayon nayupak kayo. Ini si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, dilagot na ang mga nangyurak sa kanyang pagkatao, ang mga nanggipit, maging ang Kingdom of Jesus Christ Church
ay talaga namang lubos na naapektuhan sa ginawa na ito ng Marcos administration. Siguradong hahabulin ni Pastor Apollo Kibuloy itong sina Abalos at Risa Ontiveros. Lagot na kayo. Kumakabog na ngayon ang mga dibdib ng nagakusa sa kanya. Press endorse pa ito ng Iglesia ni Cristo. Nako, iyak mga Marcos loyalist at kakampi. Taog sila ngayon. Ang laki ng ginastos nila, useless lang din. Akala nila kayang manipulahin ang judiciary ng USA at Pinas. Iboboto ko yan si Pastor kahit hindi ako Kingdom of Jesus Christ. Yung mga pinaghukay-hukay nyo ang mga polis ng lupa. Tapos hinuhusgahan nyo si Pastor Apollo Kibuloy. Ang dami nyong sinabing paninira sa tao. May pa-interview pa kayo ng mga ungas kunwari pinagsamantalahan. Yun pala, sa Amerika, dismissed ang kaso. Oh, di ba? Naalala niyo yung mga panggigipit nilang ginawa dito sa KOGC. Ang daming umepal dun mga guys. Ang daming napag-grandstanding. At ngayon, hindi pa convicted yung tao. Ginagawa nilang wanted. Pinapalabasan na nila ng reward. Ang daming umepal dun. Ito si Risa. Etong si Torre. Etong mga polis din na mga si Marbil. Eto. Sila, di ba? Suplak kayo lahat ngayon sa mga pinaggagawa ninyo. Nakakainis tingnan na pang-aapin yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. No? Kasi si Pastor Kibuloy ang laking tulong niyan sa lipunan, lalo na sa pagsugpo dyan sa mga insurgency. Kayo, mga senador, meron ba kayong nagawa na ganyan? Nasa gobyerno na kayo niyan. Si Pastor Kibuloy nasa labas. Isipin nyo yan. Nasa labas. At nagsiservisyo at merong advokasya, kitang-kita natin niya ang kanyang contribution dyan sa NTF-ELCAC para masugpo yung mga kaliwa, yung mga rebelde. Yan ang mga anay ng lipunan. Ikaw, Risa, meron ka bang nagawa? Sinayupa ka ngayon. No? Kaya kami nagsasalita for Kibuloy now. No? Kasi hindi kayo fair Hindi kayo patas. Grabe kayo makatreat sa isang tao. Kung convicted sana yan si Pastor, no? Kung meron sana siyang kaso na talagang guilty siya, no? Diyan medyo alanganin tayo, pero wala pa Wala pa, Risa. Ang kapal ng mukha mo, ang dami po ngang iskandalo Ngayon, tingnan natin itong si PH update mga guys, at dito natin malalaman itong kaso na si Risa Hontiveros pala ay nag-bail na lang sa isang kaso niya. Oh, di ba? Meron ka rin kaso Nag-bail ka na nga O so, ano ibig sabihin yan? So, meron talagang nag-bail ka lang. Pinayupak ka. Ngayon, tingnan natin to mga guys kay PH Update. Let's go. Ito talagang si Senator Risa Ontiveros ang magbalinis. Ontiveros post-bail in Aguirre wiretapping case. Meron ka rin pala kaso kaso nga lang, nagpiyansa ka. Yan ang nga pa sinasabi natin. Pero bago natin pag-usapan, ang wiretapping case na yan, itong si Risa Ontiveros, galing sa atin yan, galing Raptor yan. Di ba, Risa? Pareho kayo ni Tambaluslos. Bago kayo tapo ng putik, maligo muna kayo. Isama mo na yun si Salvico. Eto na mga guys. Eto na, tarong-klaro na itong mga tao na ito. Tarong-klaro na. Yung mga panindigan nila, wala, bagsak. Talagang makikita na natin, harap-harapan. Grabe kung makalait dito kay Pastor. Pastor pa kasi, di ba? Sana naman nirespeto mo yan, Risa. Kasi kahit hindi kami taga KOGC, no? We respect the religion of Pastor Kibuloy, especially na Pastor, ang daming napabagong buhay ng mga Pilipino. Ang dami niyang natulungan. At kitang-kita yan sa lipunan. Yan, wala kang ganyan, Risa. Wala ka. Kahit konti, wala ka. Di ba? So, you are very unfair. Unfair ka mag-treat na isang tao, nagaganituhin mo. Tapos itong mga kakosa mo dyan, mga kabayan black, di ba? Kaliwat kanan na nila mga kontrobersya sa mga buhay nila. Wala kang salita. Alam naman namin, Madam Risa, tama ngayon yung sinabi ni BP Sara, no? Na ang mga amo ninyo, alam namin kung sino yung amo ninyo dyan sa
itaas. Walang iba, yung si Satanas. yung nag-alok kay Kat Ibinag ng pulburon, yun. Diba? Yun ang mga amo ninyo. Oh. Kasi nag-aambisyon ka rin eh. Alam natin mga guys, ito si Risa. Nag-aambisyon din to, ambisyosa to eh. Akala niya, pareho sila ni Castro. Oh. Akala nila sa paninila nila sa mga kay Sara, kay Pastor Kibuloy, kay Duterte, medyo umangat yung popularity nila. Gusto nila ngayong aangat din sa pwesto nila. Oh, siyempre, mga ambisyosa, di ba? Oh, tingnan mo si Castro. Saan ba kumuha ng lakas ng loob yan? Akala niya, dinadala pa niya yung pusit na parang hero daw siya. Siya lang ang nakapag-bato ng ganyan kasi talagang nilalabanan na niya ang pusit. So yan ang dadalhin niya sa Senado para lalabanan na ang mga pusit. Oo, pero now, we're just hoping na kayo, masupalpal kayo in the future. Itong kay Pastor Kibuloy, we do not know kung si Pastor ay mananalo ba at hindi. Kaya lang, parang nakikita namin ang future na baka, di ba? Baka manalo itong si Pastor, kaya suportahan natin mga guys. Suportahan natin. Bagay na bagay si Pastor dyan sa Senado kesa sa mga ganitong mga pagkatao. Ito si Lisa Ontiveros. Oh, di ba? Ito si Lisa sumikat ito dun sa sa mga rally-rally dyan, makabayan, dyan sa daan. Dyan yan eh. Dyan yan galing eh. Ngayon, umiepal na. Ang taas na ng ambisyon. Gusto niya maging presidente siya the next election. Babanggain niya si BP Sara. Itong mga ambisyoso. Alam natin, magaling din ito si Pastor. Magaling. Oo, kahit na ano pang pangungutya nyo, papanaway nyo dito kay Pastor, mas lumalakas ang suporta. Oh, di ba? Kami naiinis lang kami kung paano kasi ninyo tinit ito si Pastor. Pinapresko nyo pa, yung nakaposa siya and everything, para siyang kriminal. Kawawang-kawawa talaga ang tao. Na imbis na itong tao, ang daming naibigay na tulong dito sa bansa natin, at ito pa ang binababoy nila. Pinapaharap pa ni Abalos. Tingnan nyo, di ba? Nasupalpal naman sila lahat dun sa KOGC, ng mga pinagagawa nila ni Tory. Oh, di ba? Sabi nila, meron daw bunker, meron underground, lahat na ginawa nila. Wala pala, palpak pala. O, pahiya sila ngayon. Sumuko si Pastor doon sa sa mga sundalo. At ngayon, claim pa nila na sa kanila, sumuko, at ito pa na si Torre. Unfair talaga kasi kayo. Kaya dumadami ang sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Alright, kasi we respect Pastor Kibuloy's religion, and we even salute sa mga na-contribute ni Pastor sa lipunan. Ang dami niya natulungan, di ba mga guys? Ang dami niya natulungan. Ako, I'm just being open-minded here, no? Simula, hindi naman talaga ako pumapanig kay Pastor. Ngayon lang ako lumalabas dahil nakikita ko na unfair na kayo kay Pastor, no? Kung may kaso man si Pastor kasi yung mga sinasabi niyong ganyan, that is his own problem. Wala kami pakialam dyan. Ang pakialam namin, talagang sinisigaw namin ang contribution ni Pastor. Kayo, wala kasi kayong contribution, kundi lang magpag-grandstanding lang dyan sa Senado. Pinayupak itong si Risa Ontiveros. Ayun na nga mga kababayan, etong si Senator Risa Ontiveros, meron lang akong gustong i-remind sa kanya, okay? Kasi nagmamalinis siya ngayong mga panahon na to. Ito mga kababayan, etong si Senator Risa Ontiveros, kinasuhan noon itong si Aguirre noong 2021. Ano ho ba ang dahilan nitong si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III? Bakit sinampahan ho ng kasong wiretapping itong si Risa Ontiveros? The case stems from the senator showing a photo of the former Justice Secretary texting. That case should be expedited against her. Yan yung mga sinasabi natin. Senator Risa, mahilig kang maglinis-linisan talaga. Senator Risa Ontiveros post bail on
on Tuesday, December 28 over the wiretapping complaint filed against her by former Justice Secretary and incumbent National Police Commission NAPOLCOM Vice Chairman Vitaliano Aguirre. Binabanatan mo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron ka rin naman palang iskandalong kinasangkutan. Mantakin nyo mga kababayan, maging ang kanilang Senate President dyan sa Senado. Ito ang sabi nitong si Boy Kilay. Boy Kilay. Ito ang komento ni Boy Kilay kaugnay dyan sa pagtakbo na yan nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ho kasi si Risa Ontiveros. Ang problema ho dyan sa alin na yan, kung makaasta ho, daig pa ho niya ang presidente. Magkaroon ng kahihiyan. Kayo ho ba? Meron ho ba kayong kahihiyan? Diba? Yan ang problema ni Senator Risa Ontiveros. Labas pa dyan yung sa PhilHealth mo, Madam Risa. Alam hindi namin alam, ha? Yung PhilHealth na kaso niya mga guys na pinapasuli ng gobyerno, ng mga milyones, 100 million plus yata yun. Kapal na mukha nito si Risa. Ito, sabi nito si Boy Kilay. Pwede magbulakbol pa. Si Boy Kilay. Game Boy Kilay. Any comment doon sa kanya sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yun dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty nun ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa conviction at hindi pa naman. Naiintindihan mo ba yan, Risa Ontiveros? Kaya yung mga litanya mo sa social media, tigil-tigilan nyo ho yan. Dapat kumonsulta ka muna dito kay Boy Kilay bago ka bumanat na mahiya naman siya sa mga... Feeling sikat na sikat kasi ito si Risa. Talaga bumabanda na agad sa alam naman natin, Madam Risa, ambisyosa, gusto maging presidente. Oo, mga guys, gusto niya maging presidente. Sa 2028 election, bumoto ba kayo? Comment naman kayo dyan. Naharap niyang kaso. Loko-loko ka ba? Loko-loko ka ba? Hindi porket ikaw nga nag-fail ka ikaw nga meron ka rin namang kaso Bakit ikaw di ka nahiya? Ano lang to ko Ito si Pastor Apollo Kibuloy, wala pong final judgment. Gusto mo? Ang labo talaga nitong si Ontiveros. Final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Alright. Speaking of convicted, etong si Tulfo, Your Honor, Madam Risa, bakit wala kang salita kay Tulfo? Wala kang pahayag kay Tulfo. Wala kang tweet. Bakit, Madam Risa? 3 beses o 4 na beses yata ito si Tulfo na convicted. Opo mga guys, si Erwin Tulfo convicted yan 3 beses sa libel case. Di ba? At meron pa itong issue na American citizen. Bakit wala kayong imik? Kasi magkakasama kayo. At talagang bumabaw kayo doon kay Bangag. Alam naman natin si First Lady. Grabe, ginagamit na naman ang mga magic weapon ngayon ni First Lady. First Lady, turuan mo nga kami sa mga magic mo dyan. Ay nako, Risa. Yan ang balita namin sa iyo, Risa, Sana matuwa ka. At sana aabangan talaga namin yung paghaharap ninyo kay Pastor. And we know Pastor will be smiling. At yung mukha mo, katulad ng mukha mo doon kay Alice Guo. Sawa din magsaba. Alright mga guys, hanggang dito lang tayo, masaya tayo na merong bagong balita kay Pastor. And we will try to support Pastor. We respect Pastor. We appreciate ang anong contribution po ni Pastor. Dapat hindi natin yan kalimutan mga guys. Malaki kasi ang bagay yan. Yung pagtulong sa kapwa, yung pagsugpo sa mga kriminalidad, lalo dyan sa NPA, sa mga insurgency. Suportahan natin po ang NTF-ELCAC. Magandang proyekto po yan magandang programa po yan ng gobyerno. Yan ang dapat natin suportahan para lumago na, at least gumaan ang buhay natin, na mawala na itong mga anay sa lipunan, itong mga NPA. At tuluyan na tayong magbabago. Alright, thank you for watching mga guys, and God bless you all po.